Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Maraming urban legends ang ilang beses nang naipasalin-salin sa buong mundo. Ngunit sa makabagong panahon ng mga modernong syudad, mass media at internet, nakuhang tumawid ng mga kwentong ito upang patuloy tayong bigyan ng takot at pagtataka. Ngunit, totoo nga ba ang mga urban legends na ito? Ako si Earl, ang inyong pong campmaster. At sa susunod na mga sandali, ay ako ang inyong magiging gabay tungo sa mahiwagang mundo ng mga urban legends. Isang gabing umuulan ay pumapasada ang isang baguhang taxi driver. Inabutan siya ng hating gabi sa daan kaya tahimik na ang kalsada. Napadpad ang taxi driver sa New Manila sa Quezon City sa may Balete Drive. Dito niya nakita na may pumaparang isang babae. Nagtaka ang driver na mag-isa ang babae sa madilim na kalsada. Puno ng mga puno ang paligid at umuulan pa kaya ninais niyang tulungan ang babae. Nakaputi itong damit. Balisa ang driver dahil kilala ang lugar na ito bilang tahanan ng mga kaluluwa at ibang mga nilalang na hindi nakikita. Kaya hindi ito huminto at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Nakahinga ng malalim ang driver nang makalayo ito ng konti. Bakit kaya duguan yung mukha ng babae? Sa lalim ng pag-iisip ng driver, bigla siyang nakaramdam ng panlalamig. Kaiba sa lamig na nararamdam niya galing sa aircon ng taxi. Walang ano-ano'y napasalyap siya sa kanyang rear mirror at nagulantang siya sa kanyang nakita. Sa likod ng taxi, nandoon ang babaeng nakaputi at nakatingin sa kanya. Hindi pa man din sila nakakalayo ay biglang naglaho ang nasabing babae at naiwan ang takot na driver. Parte na ng appeal na hatid ng mga urban legends ang mysticism nito at yung pagiging discernible ng original source ng bawat kwento. Gustuhin man natin ay hindi na yata natin matutunton ang pinagmulan ng ating urban legend this week, ang White Lady. Wala na yatang mas kilala pang urban legend sa Pilipinas kaysa sa kwento ng White Lady. Bawat school, bawat sementeryo, bawat bayan na may tahimik na espasyo ay sinasabing may White Lady. Isa sa mga pinakakilalang spot kung saan may sinasabing nakikitaan ng White Lady ay sa Balete Drive sa Quezon City. Ngayong gabi, let's talk about the urban legend of the Lady in White at ang samot-saring kwento tungkol sa kanya. Sa aking pagsasaliksik ay marami-rami din palang mga maituturing na White Lady hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa at iba pang mga kultura. Isang babaeng nakaputi na may kasamang 2 German Shepherd dogs ang sinasabing nagmumulto sa mga bukid sa state of New York nang sinasabing mawala ng bait ang isang ina na nawala ng kanyang anak at sinasabing nagsimula pa ito noong 1800s. Sa Ireland ay sikat naman ang kwento ng White Lady of Kinsale Castle na sinasabing nagmumultong babaeng nakapangkasal. Siyempre sa Pilipinas, bukod sa Balete Drive, ay may isa pang sumikat na White Lady na siya namang matatagpuan natin sa Lawakan Road sa Baguio City. Sa mga kwentong ito, laging nakahabi ang pagiging tragic ng kanilang storya at bumabalik sila bilang mga kaluluwang nakaputi. Isang continuing theme din sa kwento ng White Lady ang paghahanap ng hustisya o paghihiganti sa malupit niyang karanasan noong siya'y nabubuhay pa. Lagi silang nakasuot ng puti dahil ito raw ang huli nilang kasuotan nung sila ay namatay. May nagsasabing ang White Lady ay isang nurse na pinagsamantalahan ng driver o kaya naman ay isang babaeng nakaputing gown at ito ay pinaslang ng kanilang kapamilya. Kadalasan ay may bahid ng dugo ang White Lady sa kanyang damit o sa katawan nito. Ang kasuotang puti ay maaaring symbolical reference tungkol sa purity o innocence na ninakaw sa kanya at ang dugo ay simbolismo naman ng dahas na kanyang naranasan sa kanyang pagkamatay. Sinubukan kong humanap ng mga news clippings about sa White Lady
At nakaka-overwhelm na napakaraming sightings and footage ng white ladies ang nagkalat sa internet. Pero ang tanging white lady na pumukaw sa aking interes ay ang white lady ng Balete Drive. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang white lady sa Balete Drive. Laman siya ng mga horror documentaries, movies at TV series kahit noon pa hanggang sa nagkaedad na ako. Ilan pang mga online articles ang nakuha sa internet mula sa mga credible sources na aking nakalap na siya ko namang ibabahagi sa inyo upang sana ay mabigyan natin ng liwanag ang misteryo ng pinanggalingan ng white lady. Noong May 27 taong 2003, sa business section ng broadsheet na Philippine Star, naglabas ng isang entry ang ngayoy pumanaw na si Margaret Zhao Gray. Si Zhao Gray ay dating banking editor mula sa dyaryong Business World. Inalala ni Zhao Gray ang kanyang mga hindi malilimutang kwento mula sa dyaryong Business World. At isa sa mga kwento ay noong nasa luma silang opisina bago sila lumipat sa head office nila ngayon located at Balete Drive noong 1994. Sabi ni Zhao Gray sa kanyang boss na si Raul Locsin ay hindi niya gustong lumipat dahil sa mga kwento-kwentong may white lady nga raw sa lugar. Natawa na lang si Locsin at ngumisi. Nang tinanong ni Zhao Gray kung bakit ay sinabi ni Locsin na mayroon daw siyang lihim na sasabihin. Hindi raw totoo ang kwento ng white lady. Isang araw daw ay walang masyadong balita kaya sina Locsin at iba pang mga batang reporters noon ay nag-imbento ng kwento ng white lady. Hindi raw nila akalain na ang hoax na kanilang kinalat ay magiging urban legend. Isang news essay naman sa Philstar Life na isinulat ni Bim Santos ang nagsabing ipinagtanong naman daw niya ito sa mga pinakabeteranong manunulat ng business world at narinig na din daw nila ang kwentong yon ni Zhao Gray. Ngunit iniisip nila na baka maging yung kwento na yon ay isa rin palang urban legend dahil walang makapagpatunay kung nasabi nga ba ito ni Locsin. Kumbaga, ito ay isang urban legend within an urban legend. Isang programa naman sa ABS-CBN ng umere around 2001 entitled Verum Est. Isa itong paranormal investigative show hosted by now veteran news anchor Tony Velasquez. Naglabas sila ng episode tungkol sa white lady noon at narito ang isang bahagi ng lumang episode na ito. Iba naman ang bersyon ni Mark Cosio, presidente rin sa New Manila. Ang babae sa Balete ay biktima umano ng isang aksidente. Itong babae nga is pwede na kong ilibit pero laki siya sa lola. Lolang nag-alaga sa kanya. And then, dito sila somewhere sa middle ng Balete Drive nakatira. And stricto yung lola niya. So nag-party siya pero sinabi niya sa barkada niya na she has to be home by 10. And kakamadali nga, yung jeep yata spun out of control. And it hit the fence, apparently yung babae lang namatay. Simulang noon, hindi na matahimik ang kaluluwa nito. Every time the girl will appear, mag-a-appear siya dyan sa may corner and sasakay sa'yo. And somewhere sa middle ng Balete Drive, mawawala. Para bang yung soul niya gustong umuwi. Sino nga bang sinasabing babaeng nasawi noon sa aksidente na nagbalik bilang multo ng Balete Drive? Although the white lady have remained nameless over the years, ay nakakita ako ng isang pangalan na tumutugma sa mga sinasabing origin ng white lady. Sa ABS-CBN opinion blog noong 2021, isinulat ng namayapang dating Presidential Press Secretary na si Buddy Gomez na may isa raw siyang kaibigan na nasa mismong aksidente noon malapit sa Balete Drive noong 1950s. Ito ay tumutugma sa kwento sa featured clip ng Verum Est. Sa nai-publish ni Gomez, ang kanyang fraternity brother na si Deo Ortega, isang retiradong abogado, ay natatandaan kasama ang kanyang mga kaibigan isang gabi noong siya ay nasa third year high school pa lamang. Bumuo daw sila ng grupo at tumatambay sa isang bahay sa Lantana Street, isang kalsada malapit sa Balete Drive. May isang babae silang kaibigan na pinangalanang si Lenny Gerchi Torrena. At ayon kay Ortega, siya pa nga daw ay nagdadrive ng isang Fiat. Ayon kay Ortega, one night while we, namely Arthur Gamboa, Miranda,
Two Tiesejo brothers and myself and Lenny plus Linda, Arthur's sister, were at Attorney Gamboa's residence. We decided to joyride around Manila with Narding Tiesejo as the driver of his jeep. But in going back, Lenny was the driver. While cruising España Extension Boulevard at 50 miles per hour, she hit a pile of gravel and sand that caused the jeep to turn turtle, causing Lenny to be thrown out of vehicle around 6 meters away, bleeding with jeep battery near her head. She died the following day. Ang aksidente ay nangyari daw sa España Extension. Idinetalye din ni Ortega na 3 taon pagkalipas ng gabing yun ay may isang reporter ang nagtungo sa kanilang bahay upang magtanong. Doon na pangalanan ni Ortega si Gertrude Torrena, ngunit pagkalabas ng artikulo sa pahayagan ay nagalit daw ang pamilya ni Gertrude Torrena. Marahil ay dahil na itidikit ang pangalan ng yumaong dalaga sa Balete ghost sightings noong panahon na iyon. Hindi na muling naisulat si Gertrude Torrena sa loob ng mahigit 7 dekada hanggang sa nailabas ang blog ni Gomez sa ABS-CBN News. Si Lenny Gertrude Torrena nga ba ang sinasabing White Lady of Balete Drive? Kayo na ang humusga. Sa ating pagbabalik, isa pang nakakaintrigang kwento tungkol sa mahiwagang babae sa Balete ang ating pag-uusapan. Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Nag-iba na din ang kwento ng White Lady sa Balete. Minsan ay nakikita lamang siya sa kalsada at nagmamatsyag sa mga sasakyang dumadaan. Pero minsan naman ay sumasakay din daw ito sa likod ng sasakyan ng sino man ang matitipuhan ito. Ang parte na ito ng urban legend ng White Lady ay maaaring kahalintulad ng American urban legend na The Vanishing Hitchhiker. Sa kwento ng The Vanishing Hitchhiker, the setting is always the same. Isang driver ang nagmamaneho sa isang tahimik na suburban town at makakakita ng isang babae. Out of place, maputla, nakasuot ng period clothing at tahimik. Isasabay siya ng driver sa pag-aakalang isa siyang hitchhiker na nangangailangan ng tulong. Magsasabi daw ito ng address. Sa ibang versions ng kwento ay aabot ang mga biyahe nila sa isang sementeryo o minsan ay sa isang bahay. Pagkatapos noon ay bigla itong mawawala at doon matatauhan ng driver na ang sakay pala niya ay isang multo. Mas sumikat pa nga ang kwento ng The Vanishing Hitchhiker nang si Jan Harold Brunvand ay inilimbag ang libro na may kaparehong title at sinasabing ang legend na ito ay maaaring matrace all the way back to 1870. Kilala sa iba-ibang mga bansa sa mundo, hindi lang sa Amerika. Ayon sa isang article sa Philippine Daily Inquirer noong October 2013 na isinulat ni Neil H. Cruz, may isang police captain ang minsay nakapag-angkas ng isang babaeng nakaputi. Mahigit 50 taon na ang nakakaraan. Ang kwento ay isang recollected memory ng writer mula sa kanyang unang news assignment noong 1950s. Ang sabi ay mayayabong ang mga puno ng Balete na nakatinim sa lugar na yon noong dekada 50. Dahil dito ay natatakpan ng mga poste ng kuryente at kung may mga ilaw man ng malalaking bahay ay hindi ito umaabot sa kalsada dahil sa mga matataas na bakuran nito. Kaya ang Balete Drive ay madilim, tahimik at para bang nakakatakot. Para sa kanyang assignment, kailangang alamin ni Cruz kung sino ang White Lady at ang una niyang pinuntahan ay isang police captain. Nagpapatrol daw ang police noon sa Balete Drive nang makita niyang pumapara ang isang babaeng nakaputi. Dahil sa dilim ng lugar ay nabalisa ang police na baka mapahamak ang babae doon. Pinasakay niya ang babae at tinatanong kung saan ba siya patungo. Sabi ng babae ay kailangan niyang makisabay hanggang sa España Extension kung saan pwede siyang kumuha ng sasakyan pa uwi. Naupo ito sa likod ng sasakyan ng pulis. Pagdating sa España Extension ay lumingon ng pulis upang sabihin ng babae, ngunit wala na ang babaeng nakaputi. Ang babae sa Balete ba ay isang habang kaluluwa ng isang taong pinaslang?
Papaano kung ang nakikita ng mga taong nagsasabing nakasaksi sila ng White Lady ay nakakakita lamang pala ng otherworldly creatures? Ang mga mayayabang na puno gaya ng balete trees ay itinuturing ng mga sinaunang Pilipino bilang mga sagradong puno. Importante para sa kanila ang balete trees dahil sa kanilang kakayahang maging matibay at mabuhay ng pagkatagal-tagal na sumisimbolo bilang universal energy ng isang nilalang. Sinasabing tahanan daw ito ng mga nilalang gaya ng kapre, engkanto at mga anito at noong unang panahon ay puntahan daw ito ng mga babaylan at katooran upang sumangguni sa mga diwata. Posible ba ang White Lady ay isa palang nilalang mula sa hindi nakikitang mundo at hindi isang kaluluwang ligaw? Posible ba na ang White Lady ay isang engkanto o isang maligno o isang nilalam na hindi naman natin alam ang tawag? Siguro ay posible naman na hindi na natin malaman ang tamang sagot, gaya ng marami pa nating urban legends. Ang White Lady ng Balete Drive ay isang example na ang urban legend ay mas epektibo kapag ang isang kwento ay nakatali sa isang bagay o lugar na nararanasan ng mas nakararami. A story that you can be a part of and you can experience for yourself. Mas nagiging buhay ang urban legend kapag nagiging bahagi ka ng kwento at tumatagal ito ng ilang mga taon. Kung isipin, napaka-ironic na ang kwento tungkol sa isang babaeng patay ay siya namang nagtagal ng ilang dekada at nagkaroon na rin ng sarili nitong buhay. I guess that's how powerful an urban legend is. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Ko-fi, or PayPal. All the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating the show. Maaari nyo ring tulungan ang ating campsite sa pamamagitan lamang ng pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng rating sa Spotify, Apple Podcasts at maging sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Urban Legend Series ng Philippine Campfire Stories.